Magandang araw mga bata! Kamusta naman kayo? Mabuti naman kung ganon. Ngayon bago natin simulan ang ating pangunahing talakayan, maaari ko bang tawagin si Giselle para sa ating panalangin ngayong araw? So in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat, Giselle. So muli, magandang umaga mga bata. So bago kayo magsiupo, maaari bang pulutin muna ang mga basura na nakakalat sa inyong upuan at umupo ng maayos. So ngayon mga bata, magkakaroon tayo ng pagliban. So gamit ang aking seating arrangement sheet, magtatala ng liban si teacher. Magaling! Walang lumiban sa inyo ngayong araw. Bigyan ang inyong sarili ng masigabong palakpakan. Mga bata, ano-ano ang dapat tandaan o patakaran na dapat tandaan tuwing nagsasalita o nagtuturo si teacher sa harapan? Earl? Opo, Earl. Umupo ng maayos. Ano pa? Jelly? Opo, itaas ang kanang kamay kung nais sumagot. Ano pa? Yes, Romark? Opo, irespeto ang bawat isa. Maasahan ko ba iyan sa inyo mga bata? Okay. So mga bata, tumingin dito sa pisara. Ano-ano ang mga nakikita ninyo? Fatima? Opo, magaling. May mga bata. Ano pa? Daniela? Opo, may mangingisda. Sa mga bata, ito ay tinatawag na incentive chart. Ito ay magsisilbing mga pangkat at puntos ninyo. So, mga bata, hatiin ko kayo sa 3 pangkat. So, mula dito kay Annie Rose hanggang kay Marcus ang pangkat 1. Mula naman kay Daniela hanggang kay Jonathan ang pangkat 2. At mula naman kay Rania at kay Kyla ang pangkat 3. Naintindihan ba mga bata? Okay. So mga bata, mainihandang si teacher ng maikling kwento. Gusto nyo bang makinig? Okay. So mga bata yung nasa likod, punta dito sa harapan para makita at marinig ninyo ng maayos. So ang ating pamagat ng ating maikling kwento ay ang pamumuhay sa nayon ni Lunti. Ano nga ang pamagat ng ating kwento? Magaling mga bata. Babasahin mo ni teacher una tapos kayo naman. Noong unang panahon, sa paanan ng bundok, sa tabi ng malawak na ilog, matatagpuan ang magaling nayon ni Lunti. Kayo naman? Okay, magaling. Payapa at masayang ang buhay doon. Salamat sa pagtutulungan ng mga naninirahan. Si Lolo Bayani ay kilalang magsasaka. Araw-araw ay maaga siyang bumabangon upang mag-araro sa bukid. Magaling mga bata. Gamit ang kalabaw. Tanim niya ay palay, kamote, at gulay. Samantala, si Dado at ang kanyang mga anak ay mga mangisda. Sakay ng kanilang bangka, pumapalaot sila sa ilog tuwing madaling araw upang manghuli ng tilapia at bangus gamit ang lambat na gawa sa hibla
si Lakay Gimo ay kilala sa husay sa pangangaso gamit ang pana at sibat. Pumupunta siya sa kagubatan upang manghuli ng usa at baboy ramo. Hindi niya inuubos ang huli. Sapat lang para sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Nagustuhan niyo ba ang maikling kwento natin ngayong araw, mga bata? Opo. So may ilang katanungan si guro. So mga bata, ano-anong mga hanap buhay ang nabanggit sa kwento? Earl? Magaling Earl. Mga magsasaka, pangisda at pangangaso. Magkakaroon ka ng puntos. Ikaw ay pangkat 1. Ano ang gamit ni Lolo Bayani? Fatima? Opo, kalabaw at araro. Ikaw ay pangkat 3. So, ano naman ang gamit nila kay Gamo? Sige nga, Giselle. Opo, sibat at pana. Ikaw ay pangkat 2. So ngayon mga bata, sino sa inyo ang nakaalala sa ating tinalakay kahapon? Sige nga, Ani Jean. Opo, tungkol po sa kalakalan. So ano ang ibig sabihin ng kalakalan? Sige nga, Stephanie. Opo, tungkol po sa pagpapalit ng mga produkto sa ibang bansa. Kayo ay Ani Jean, ko ay pangkat 2 at Stephanie. So, ano-ano naman ang mga produkto na pwedeng gamitin sa kalakalan? Sige nga, Jenilyn. Opo, mga noodles at mga sabon. Mahusay mga bata, naalala nyo nga ang ating tinalakay kahapon. Ngayon mga bata ay may inihanda sigurong 2 larawan at kailangan nyo lamang gawin ay sabihin sa akin kung ano ang nasa larawan. Naintindihan ba mga bata? Dito sa unang larawan mga bata, ano ang nakikita ninyo? Sige nga, Cassandra. Opo, ito ay gumagawa ng palayok. Magaling. Dahil dyan, Cassandra, magkakaroon ka ng puntos.
naman sa pangalawang larawan, ano ang nakikita ninyo? Sige nga, Ella. Opo, maraming salamat, Ella. Ito ay pangingisda. Magaling, Ella. Ikaw ay magkakaroon ng puntos. So mga bata, sa tingin ninyo, ano ang ating tatalakay ngayong araw? Daniela? Opo, tungkol po sa kabuhayan ng sinaunang mga Pilipino. Daniela, kayo magkakaroon ng puntos. Mga bata, alam nyo ba na noong unang panahon ay wala pang mga call center agent at malalaking mga kumpanya? Alam nyo ba kung ano ang mga hanap buhay noon? Ngayon ay malalaman ninyo. Daniela, maaari bang basahin ang kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino? Sige nga. Magaling. Maraming salamat, Daniela. Ang kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino ay nabuo ang iba't ibang uri ng pamayanan noon. Dahil sa kanilang ikinabubuhay, ang naninirahan sa patak daw na lugar na may matabang lupain ay nakapagtatag ng pamayanan ng agrikultural. Samantala naman, ang mga naninirahan sa dagat o sa katubigan ay nagtatag ng pamayanang pangisdaan. Naintindihan ba mga bata? Okay. Doon sa Jean, makinig. Doon din sa mabundok na lugar ay naitatag ang pangangaso. Naintindihan ba mga bata? Magaling. So, kabuhayang agrikultural, pagsasaka. So, alam niyo bang mga bata ay may dalawang pagsasaka noon, ang pagkakainin at pagbubungkal ng lupa. Ang pagkakainin at pagsasaka sa pamamagitan ng pagbubungkal ng lupa. So, ang tinanim nila noon ay palay, niyog, tubo, at saging. So mga bata, dapat tandaan ninyo na kunin lamang ang mga hinog na bunga. At yung hindi naman hinog ay hayaan mo nang mahinog ito at sa susunod naman ay makakakuha rin kayo. Naintindihan ba mga bata? Okay. So, sunod ay pangingisda. Ang paraan ng paghuhuli ng mga isda at lamang dagat ng mga sinaunang Pilipino ay gumagamit sila ng lambat, bingwit, basket, at lason. Mga bata, ang lason ay mula sa halamang ugat o dahon noon. Naintindihan ba mga bata? Okay.
Sa mga bata, dapat nyo rin tandaan na dapat kunin nyo lamang ang mga malalaking isda at kung yung mga maliliit naman ay huwag nyong hulihin para sa susunod na araw ay may mahuli kayo. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Ngayon naman, sa pangangaso. Sige nga, Romark, basahin mo nga. Maraming salamat, Romark. So, ang pangangaso noon ay gumagamit sila ng mga sibat at pana. So, mga bata, hulihin lamang ang mga hayop na kailangan nyo lamang. Naintindihan ba? Yung sapat lamang sa inyo. Naintindihan ba, mga bata? Magaling. Ngayon naman, pagpapalayok. Ang mga kababaihan sa sinaunang lipunan sa Visayas ay nagpapalayok gamit daw ang patpat at sangkalan. Paghahayupan, nag-aalaga raw noon ang mga sinaunang Pilipino ng baboy, manok, kalabaw at kambing. Paghahabi. So mga bata, gumagamit noon ng sinaunang Pilipino ang paghahabihang gawa sa kahoy sa iba't ibang paghahabi. So tulad na lamang ng sinamay sa abaka at ang tinatawag na mendrinake na mula sa abaka naman. Sunod naman, paggawa ng sasakyang pandagat. So alam nyo ba mga bata, noon ay gumagawa sila ng mga sasakyang pandagat gamit yung kahoy na mula sa lawaan. So yung mga ginawa nilang sasakyan noon ay ang balangay, karakowa, biray, binta at parao. Naintindihan ba mga bata? Ngayon naman ay kabuhayan sa kalakalan. Pakikipagkalakalan ay ang pagpapalitan ng mga produkto noon na tinatawag na sistemang barter. Nakalaunan ay gumagamit na sila ng ginto at kabibe. So, naintindihan lamang ba mga batang ating tinalakay ngayong araw? Magaling! So mga bata, may mga ilang katanungan si teacher. Ano-ano ang pagkakatulad ng trabaho noon at ngayon? Sige nga, Daniela. Opo. Ikaw ay, Daniela, magkakaroon ng puntos. So, ang pagkakatulad noon ng trabaho sa ngayon ay mayroon tayo ngayong magsasaka at noon din meron. Ngayon din meron din tayo mangingisda at noon din meron din sila. So, ano yung pagkakaiba nila? Sige nga, Ella. Opo, magaling, Ella. Ikaw ay magkakaroon ng puntos. So, yung pagkakaiba noon ay, yun noon is organic yung mga gulay noon. Ngayon ay hindi na dahil sa chemical na ginagamit nila. So, para sa inyo mga bata, mas maganda ba noon ang pamumuhay ninyo or ngayon? Anong pipiliin ninyo? Sige nga, Jelly. Opo, mas maganda noon. Kahit na mahirap ay ma-healthy pa rin kaysa naman ngayon. So, ngayon mga bata ay
nasaan ang pangkat 1? Ang pangkat 2. Ang pangkat 3, magaling. So, mga bata, basahin nga ang panuto. Magaling. So, mga bata, pagpaparisin niyo lamang ang mga tamang kabuhayan sa kaugnay nitong produkto. Halimbawa na lamang sa pagsasaka. Ano bang meron sa pagsasaka? Opo, gulay. So, tapos na ba, mga bata? Magaling. So, mga bata, nasaan na ulit ang pangkat 1? Ang pangkat 2. Ang pangkat 3, magaling. So, mga bata ay magkakaroon tayo ng dula-dulaan. So, gamit ang inyong imahinasyon ay gumawa kayo ng maikling dula. Dapat maipakita ninyo ang mga paraan ng upang pangalagaan ang ating mga kabuhayan, pahalagahan ng ating kapaligiran at upang matugunan ang ating pangangailangan. Naintindihan ba, mga bata? Okay, so bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto. Tapos na ba, mga bata? Okay, sige nga. Mauna ang pangkat 1. Magaling! Naipakita ninyo ng mahusay ang inyong dula-dulaan. So, bigyan ng inyong sarili ng masigabong palakpakan at magkakaroon kayo ng puntos. Bawat pangkat. Si Mama. Talaga ako ito. So, mga bata, kunin ang isang buong papel at sagutin ito. Sige na, magsimula na, mga bata. Tapos na ba, mga bata? So, ipasa sa gitna ang papel at ipasa sa paharap. Nandito na ba lahat ng papel, mga bata? Okay, so kunin ninyo ang inyong kwaderno at isulat ang inyong assignment. Tapos na ba, mga bata? Galing. So, bibilangin na natin ngayon ang inyong mga puntos. So, sa pangkat 1, 1, 2, 3, 4, 5. Magaling! Ang pangkat 1 ay nakakuha ng 5 puntos. So, bigyan natin ang pangkat 1 ng masigabong palakpakan. Ngayon naman sa pangkat 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magaling! Ang pangkat 2 ay nakakuha ng 8 puntos. So, bigyan natin ang pangkat 2 ng 5 baksak. 2, 3, 4, 5. Ngayon naman sa pangkat 3. 1, 2, 3, 4. Magaling rin ang pangkat 3. Nakakuha sila ng 4 na puntos. Bigyan natin sila ng 3 baksak. 1, 2, 3. So, ngayon, mga bata, magsitayo. Paalam na, mga bata. Maraming salamat.